bayad sa iyo. Utang ina, bayad na ako. Simula nang umupo si PRRD na bayad na kami. Bayad na kami sa ganda, sa buti ng puso ni PRRD. Kaya hindi na namin kailangan ng bayad ngayon dahil bayad na kami, matagal na. Para lang ho, kumbaga, palabasin na mas malaki pa rin ang budget ng edukasyon kumpara sa public works. Ano po yung take doon? Ted, pwede po yan na issue na dadalhin sa Korte Suprema. Dahil ngayon ko lang narinig yan. Traditionally, sa mga budget na nandun pa ako sa Kongreso. Narinig nyo mga kasama, itong issue na pala, itong issue na po pala na ito ay pwedeng dalhin sa Korte Suprema. Ibig sabihin, kung sino ang tatayo dito at siyang magsusulong sa Korte Suprema, pwedeng maibalik. Ang tanong. Yan ang tanong. Pwede naman pala eh. That was one of the major line items that was included in the direct veto of the president. So how can the president say that his 2025 national budget, at least the version that he signed and they supposedly corrected, is still aligned with the development goals of his administration? Yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods. Nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Konting oras na lang ho at lilipas na ho ang 2024. Papasok na ho ang 2025. Nako po. Oo, maraming mga patutsada. Maraming ang ugong-ugong. Marami tayo nababalitaan at napapakinggan. Abangan na lang nila, sabi. Abangan na lang nila. Ayan ang sabi doon sa mga napapanood natin at napapakinggan. Samantalang dito, sabi niya, New Year, sinira ni, may mababanggit na pangalan eh. Sek Bersamin sa pagsasabi ni Junior, ang magaling na Pangulo dahil di nagmumura. Ha? Porkit pala hindi ka nagmumura, magaling ka ng Pangulo. Aba, hindi naman ako umagri dito. Maganda pa nga yung nagmumura eh. Maraming nagawa. Maraming napaayos. Maraming sinaayos. Diba? At hindi nangurakot. Ayun, sabi rito kaya ipapasok natin yung video na ito. At mamaya, meron din akong throwback na natin yun. Since tatakbo pa lang si Tatay Digong na pagka-presidente, yung pananalita niya, hindi pa siya nagiging presidente, gano'n na. Gano'n na siya magsalita. Tapos, ito magaling. Sige, pasok natin para magkaintindihan. Magaling daw eh. Sabi daw dito sa video, tignan nyo yung title Baka sabihin nyo, niloko kayo. Basahin nyo yung title. Ano yung title dyan? Lalakihan ko para mabasa nyo. Basahin nyo. New Year, sinira ni Sek Bersamin sa pagsasabi ni Junior ang magaling na Pangulo. What? Sino ba itong kasama nating magbibigay ng impormasyon na ito? Ichidoro! Si Chidoro pala to, ipasok mo. Tinatayang 54% daw ng mga Pilipino ang labis na nagtitiwala kay Bongbong Marcos Jr. habang 52% naman daw ang labis na nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte, ayon sa inilabas na survey ng social weather stations nitong Lunes ng December 30. Base sa 2024 fourth quarter survey ng SWS, 98% daw ng mga Pinoy ang aware o nakakakilala kay Marcos, 54% ang lubos na nagtitiwala sa kanya, habang 19% ang undecided. Tignan nyo Tignan nyo kung ano lumabas sa survey. Magaling daw. Magaling daw siya. Sabi nung sabi nung sino ba nagsabi yan? Ni Chidoro. Binalita ni Chidoro, magaling daw. Pero tawa ng tawa ang ating mga kababayan. Sa tingin natin, kahit na magpalabas sila ng mga fake news sa Facebook, suriin nyo. Tignan nyo, puro tawa ng kababayan natin. May magpo-post doon magaling daw si magpapagawa daw ng ganito, ganere. Pinagtatawanan ho ng ating mga kababayan. Kaya,
wala na hong naniniwala sa kanila. O, tuloy natin to. 25% naman daw ng mga Pinoy ang nagsabing kaunti lamang ang tiwala nila sa Pangulo. Totoo yan. Pagdating naman sa Vice-Presidente, inihayag ng SWS na 98% din ng mga Pilipino ang aware o nakakilala kay Duterte, habang 52% daw ang nagsabing lubos silang nagtitiwala sa kanya, at 17% ang undecided. Tinatayang 29% naman ng mga Pinoy ang nagsabing maliit lamang ang kanilang tiwala sa Vice-Presidente. What? Naniniwala ba kayo mga kasama na maliit lang daw ang pagtitiwala ng ating kababayan Isinagawa kay raw VP Sara. Samantalang yung mga nagsasalita, mga taga-ibang bansa, OFW, migrante, taga Mindanao, Davao, Cebu, all over the Philippines, all over the world, all over the country. Suportado si VP Sara ng mga tao, ng mga sambayanan. Kung may papakita lang natin doon isa-isa, dito isa-isa itong mga nagsasalita na ito. Aba, meron nga akong napasama nga ako sa isang group chat ng mga supporters eh. Grabe ho. Oo, ilan talaga yung mga 100,000 members, 200,000 members, puro solid yun. Tapos sasabihin ng fake ng mga survey na sabi nga ni Eileen dito, bayaran yun Kuya Goods. Totoo naman. Sa palagay natin, tapos nagpapakalat sila ng mga trolls, yung mga ganyang bagay ba? Tuloy natin to. ang survey na inisponsor ng Strat-based Consultancy mula December 12 hanggang 18, 2024 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,160 na Pilipino na nasa 18 pataas ang edad. Pero, ang survey na ito ay nagkaroon na ng 1,700 na laughing emojis, ayon sa komento ng ilang netizens ay, labis-labis ang natawa sa balita nyo. Natawa ako sa mga comments. Ang present lang na nag-like at nag-comment ng maganda ay yung troll ni Romualdez. Totoo. Dalawa lang sila absent ang karamihan, nagbakasyon o di kaya kuta na, kaya tahimik. Next year ulit yung malapit na eleksyon maglilipanan na naman ang troll, ubos na kitaan sa Christmas at New Year, ha ha ha. Pati survey binubudol nila kakahiya. Totoo yan. Dito nga sa amin lugar nakikita lang sa TV si Bangag halos hampasin nila TV. Ay sus, pag nag-survey ilan lang ang tinatanong dyan at hindi man lang 1/4 sa buong Philippine electorate at hindi 1/4 sa buong towns at probinsya ng buong Pilipinas. At karamihan sa mga survey doon nagtatanong sa mga squatters area, sa mga tambay at kung sino-sinong nasasalubong sa daan. Totoo. Yung mga nasa opisina at nasa trabaho most usually hindi nakasama sa tinanong. Tapos si post ninyo para makondisyon ang mga tao. Samantala, ang basehan ni executive Ito na. Pares nakangiwi ata yung sabi ni Jessica. Kuya Gus, bakit laging ganyan? Nakangiwi. Hindi ko alam, Jessica. Baka picture lang yan. Pinakamagaling na namuno. Hindi nagmumura. Di bali na sa nagmumura, di ba? Survey tayo. Sino pinakamagaling na namuno? Sa nagmumura o sa hindi nagmumura? Sagot niya sa comment section mga kasama. Sagutin niyo diyan. Kung ano yung mga ang mga sagot niyo dito. Tuloy. Secretary Lucas Burr samin sa pagiging pinakamagaling na presidente ni Bongbong Marcos Jr. ay hindi siya nagmumura. Ayon kasi sa ulat ay, hindi nagmumura. Watch, Executive Secretary Lucas Burr samin tells reporters that President Bongbong Marcos would have pursued changes to the 2025 budget regardless of public criticism. Magaling si Presidente, hindi nyo lang binibigyan ng credit, hindi kasi nagmumura, aniya pa. Kaya Magaling daw, hindi lang binibigyan ng credit. Bakit kung magaling, bakit maraming nagagalit? At saka, bakit yung pondo hindi mapaliwanag? Yung mga flood control, yung mga gold, hindi masagot. Samantalang ang dating Pangulo, kahit hindi magsalita, kaliwat kanan ng proyekto. Pangulong Duterte. Di ba? Isipin nyo, kahit mga taga ibang bansa, nagsasalita na rin dito. Tutuloy pa ba natin to sa tingin nyo? Parang, yung mga survey nila, yung mga paeklat-eklat nila, alam nyo, kahit tignan nyo yung mga mainstream media, ano ngayon nangyayari sa kanila? Dalawa na lang ho ang pinapanood, SMNI tsaka Net25 ng mga tao.
Pero tignan nyo yung mga upload nila. Sabi ni Rodelin dito, kaya gusto mo yung upload nila, oo, ang daming nanonood sa Net25 tsaka SMNI. Pero doon sa mga ibang mainstream media, nga, yun ang sabi rito ha. O, salamat Rodelin at lagi kang nakasubaybay. No? Shoutout po pala kay Sir Otto Vegasa ng New Zealand. Ha? Salamat at lagi kayong nanonood. Di ba? Isipin nyo, suriin nyo mabuti mga kasama. Tapos pinagkakalat nila, magaling. Tuloy natin ng konti. Tapos ililipat natin doon sa mga OFW na nagpapasalamat. Bakit? Napakagaling ng Pangulong Duterte. Tapos ikukumparan. Tuloy lang natin ito ng konti. Naman ang mga netizens ay napikon kay Bersamin. Ayon sa kanilang pahayag ay, hindi nagmumura kasi bangag lang. Sabihin mo sa pagong Bersamin uuga ka na rin magsalita. Magkano kaya yung binigay dito ni Tambaloslos? Hindi siya nagmumura, pero mga sambayanan Pilipino ang minumura siya dahil sa kapalpakan niya mamuno. Totoo! Pinasarap ang inaatupag niyo. Dito nga sa channel natin mga kasama, marami rin akong nakikita, nagko-comment. Talagang nagmumura sila, minumura nila. Bakit? Sawang-sawa na sila. Parang yung budol noon, nagkaroon pa ng pambubudol ngayon, inunggoy-unggoy na yung mga tao. Ano nangyari? Naunggoy. Beto, pick. Nabeto. Pick na nila. Di ba? Kaya itong bibigay ko sa inyo yung slide, ito ho yung magpapatunay, mga taga-Japan. Nagtatanong kasi, binayaran ba? Hindi ho binayaran. Suportado talaga nila ang mga Duterte at ang Pangulong Duterte. Pasok mo kuya. Ang bayad sa iyo. Utang ina, bayad na ako. Simula nang umupo si PRRD na bayad na kami. Bayad na kami sa ganda, sa buti ng puso ni PRRD. Kaya hindi na namin kailangan ng bayad ngayon dahil bayad na kami matagal na. Meron ba? Kung meron man, hindi ko tatanggapin kasi ginagawa ko itong tumatayo ako for Duterte dahil unang-una naniniwala ako sa kakayahan ng mga Duterte para mabago at maiahon uli ang ating bansa. Magkano ba? Zero po. Walang bayad dito. Talagang puso. Wala bayad. Sarili. I support Sara Duterte. Yes! Not true. Halos lahat po ay sumusuporta at naniniwala kay BP Sara Duterte. Totoo We do naman. it for free. We are not paid. Hindi kami mga trolls. Wala na, may pera ako. Taray! Ay, wala! Bakit mo bayaran? Hindi. Sa sarili ko to para maibigay yung suporta para kay BP Sara. 0 piso. Wala po. Wala. Kusang loob, bukal sa puso. Duterte forever. Kita nyo mga kasama, Duterte forever. Hindi lang ho sa Japan ito. Marami pa ho mga grupo, OFW at migrante na nag-organisa na rin po ng mga sinasagawa nilang March for the, para sa rally na peaceful. Yung pagsuporta nila kay Tatay Digong at kay Bibi Sara, pinapahayag nila sa pamamagitan ng mapayapang pag-rally. Di ba? Kita nyo naman, meron sa January 13, may malawakan. Uulitin natin, yun po ay peaceful rally. Baka mamaya, yung iba dyan, ang iniisip, alam nyo na. Kaya huwag kayong magagawa ng mga, yung mga bulagers. Lalo na yung nagpakalat ng pik-pik daw. Ano nangyari? Pinakalat na pik-pik daw yung Ngayon, binura niya yung Naku. Dito na dahil sa nabanggit na magaling daw ha. Ito, merong isang analista dito na parang sampal daw yung version ng 2025 budget. Critics slam final version of 2025 national budget. Nako po. Eto na, sila na magsasalita dito para maliwanag sa inyo. Ngayon, abangan din natin yung sagot ni dating senador
Drilon, ha? Salita rin siya dito. Meron siyang mensahe rin dito, kaya mamaya abangan nyo. Oo. Ano po ba yung, sabi dito, ni Independent Public Budget Analyst kasi ito eh. Maraming alam. Kaya siguro, meron din siya sa loobin. Kaya siguro, nasasabi niya nga yung mga itong bagay. Tuloy na natin to. All right, you said you were calling out the red flags, a lot of insertions, but keep in mind, Ziza, that the Speaker of the House is the President's cousin. The Senior Deputy Majority Leader is his son. Do you think that the President really didn't know about these insertions? That's very hard to believe. It is quite unbelievable that the president and the economic managers did not know about these insertions. They may probably be unaware of the very specific line items that the leadership in Congress listed down, but they would definitely know how much, at least the magnitude of it, and that there will be insertions in the 2024 national budget. What I'd like to emphasize is that this has been going on for the past 3 years. So it's really impossible to believe it when the Secretary of Budget and Management says they had no idea that this is going to happen. This has been Siguro, sabi nito ni David, may sabwatan nangyayari dyan. Kaya pinagtatanggol niya nga siguro. Ewan ito si ate. Sabi lang ni David yun, nag-comment lang siya sa atin. Baka may sabwatan talaga dyan, kaya naipasa. At yung mga naipasok, naisingit, baka daw hindi alam. Sabi ni David, alam niya Kuya Goods. Dahil kung hindi alam niya, hindi naman bibir. May punto nga naman to si David. Tuloy. Going on for 3 years already. The 2025 budget is in fact the fourth budget that has a ballooning and programmed appropriations because of the massive insertions, which is essentially eating up the fiscal space and the yearly increase in the national budget. Ziza, we know what the people's problems are, foremost of which really is the price of basic commodities. As the president spoke after he had signed the budget, he did say that there is this plan to bring the price of rice down. When you look at the budget, Ziza, how much of it how much of it reflects the plan to bring the price of rice down? I have not seen the details of the 2025 national budget, but one of the things that Congress placed under the unprogrammed appropriations is the rice competitive enhancement program. So that was one of the major line items that was included in the direct veto of the president. So how can the president say that his 2025 national budget, at least the version that he signed and they supposedly corrected, is still aligned with the development goals of his administration? Many of the line items under the unprogrammed appropriations, and not just the ones for agriculture, but even the ones for the 4Ps program, for many of the infrastructure projects like the payment of right-of-way, asset preservation, feasibility studies, detailed engineering designs. How can this administration implement big-ticket and game-changing strategic projects if allocations and if fundings for those specific line items I mentioned are in the unprogrammed appropriations, which essentially do not have guaranteed cash cover for the coming fiscal year? Tama. Here's another thing, Tama. Ziza, the majority of the Filipino people, right, when we talk about it, it's all numbers to them. It's all abstract. You say ballooning unprogrammed funds, they just say, okay, but majority don't really get it. So when you talk about what's going to happen on the ground with this kind of a budget come 2025, what exactly are you expecting? What exactly will happen, Ziza? Yan. Well, essentially, what's going to happen on the ground is that ordinary Filipinos will keep lining up to legislators, to politicians, local politicians, mayors, barangay captains, in order to get their fair share of the budget, instead of the national government agencies proactively giving out public services, public goods and services for our people. So that only means that local, ordinary citizens will only get very, very minimal assistance programs from different government agencies. And what's worse is, as I mentioned, they will have to line up to politicians to access healthcare, to access ayuda from AKAP and the TUPAD projects, and many other types of soft projects and insertions in the budget that the BICAM made sure they had funding for. Here's the thing, though, Ziza. Those who are supportive of the budget might actually say, at least they get it. At least it's going to go to them. They may line up, but at least it's going to go to them. What's your answer to that? That's very unsustainable. It's a band-aid, very short-term solution to our serious developmental crisis, specifically the education crisis that we face, the inflation of food prices. So these short-term band-aid solutions that
politicians can take advantage of for Yun. the upcoming elections will not significantly improve the lives of ordinary Filipinos. And that is what the budget is for. The budget is not for electioneering. The budget is supposed to, significantly impact the lives, the long-term quality of lives of Filipinos. And the budget is for essentially, fundamentally, Siza, for development. You cannot just Yes. plan a budget for this year alone and not mind what is going to happen, what should happen in the years to come. It's supposed to bring us closer to our development goals. Does this budget, if you take into account how massive it is, does this actually set us back? Yes, if we look at how huge the pie is and how that pie is allocated to different sectors, you would expect that critical funding would be allocated for departments like the Department of Education, for the DOH, for the DSWD, and even the zero subsidy that PhilHealth got. They should all have allocations in the budget because these are essentially the frontline government agencies that are supposed to deliver assistance programs for the immediate needs of Filipinos as well as the long-term development goals. So these are also the same key government agencies under the Philippine Development Plan who are tasked to deliver many of our long-term goals, such as those that need to be consistent with the Sustainable Development Goals or the SDGs. But unfortunately, it is these very departments that suffer deep cuts. And even if President Marcos keeps saying that they meticulously studied the version that was ratified by the BICAM, in the end, we have the same budget that pretty much looks like what the 2025 BICAM ratified. So the 168 billion peso direct veto on the line items that were under the unprogrammed appropriations will not generate new funds in order for the government to restore those deep cuts in the budgets of the Yun. critical departments that are supposed to deliver many of the public goods and services that should be Dapat, aligned oo. with the Philippine Development Program. Just as a final question, Ziza, before we let you go, we have yet even to touch on the fact that financial experts around the world are looking at 2025 as an inflationary year, precisely because of the impending Trump presidency. When you look at this budget, will it be able to react to that inflationary year? I don't think, honestly, it will be able to react to any global emergency that might take place. It's pretty much designed for the upcoming elections. Most of the increases in the budget went to the insertions for the local infrastructure projects. And as I said, all of these Band-Aid, ayuda programs that, Filipinos might benefit from once, twice at most. But if ever an emergency comes, I'm honestly not sure how the government will immediately be able to respond to such challenges. Okay, we're gonna Tama yung sinasabi lahat ng isang analyst na ito ni si Ate Ziza Suzara. Magaling eh. Oh, isang budget analyst. Dito kasing itong Band-Aid solution, itong isang ano lang to eh, yung AKAP, AIX, ayuda, yan po ay ginagawa lang nila, hindi ho para sa taong bayan niya. Sabi ni Gabriel dito, ginagawa lang nila yan para meron silang pambungad at para yung pondo na yon, yung target nilang pondo na yon, sabi ni Gabriel, makupit. So ipopront lang nila yan, parang magbibigay sila. Gabriel, tama ba? Tama ba yung pagka-comment mo? Papangakuan ng 5,000, pero ibibigay lang sa tao 2,000. Gabriel, naranasan mo ba yan? Kuya Guts, naranasan ko yan. Dito sa Mindanao, ganyan. Pinapangakuan kami ng 5,000, 2,000 lang ang binibigay. Pero ang sabi ni Gabriel, kinuha namin kasi pera namin yan eh. Sabi ni Tatay Digong, kunin. Pero ang iboto, yung PDP line. PDP line at yung mga party list na mababanggit dito. Sino-sino ba yung PDP line? Kailangan meron na kayong kabisadong listahan para hindi kayo magoyo. Hindi na naman kayo mabudol at hindi na naman tayo maunggoy-unggoy sa susunod na panahon. PDP line lang ang makakasagot niyan. At yung party list, Duterte party list, Eprano party list, at Sagip party list ni Senador Marcoleta. Yan lang po makakasagot niyan. Kaya napagaling mo, Gabriel, at naikwento mo yan. Samantalang dito, anong sinabi dito ni Senator Drilon, ex-Senator Drilon? Ang sabi, 2025 budget, dudulog sa Korte Suprema. Ha! Totoo kaya ito?
Totoo kaya ito? Ito panoorin nyo tapusin nyo yung video mga kasama para naiintindihan natin kung ano-ano yung mga mensahe ni ex-senador Drilon. Buti pa nga ito si ex-senador Drilon, alam niya Di ba? Alam niya na malaking pangloloko ang nangyayari ngayon. Sabi dito Jesse, Kuya Gus, talagang totoo naman. Niloloko na talaga. Harap-harapan na. Ibig sabihin, kahit kayo, sa survey natin, anong masasabi nyo mga kasama? Harap-harapan na. Wala nang pasigway-sigway. Ipasok na natin to. Senador, pasok! Ako lang po nakita na pati yung galing sa Philippine Military Academy, sa Philippine kung saan-saan, sinasaksak doon sa education sector. Alam po nila na may problema. Po pwedeng dalhin sa Korte Suprema kung bibilangin po natin yung tama lang na DepEd, yung TED, yung SUCs, yung TESDA. Yan. Kung bibilangin daw, yung mga ganyang bagay-bagay, sigurado. Sigurado yan na pwedeng ipunta. Ayun nasasabi rito. Baka nga pwede. Kung sino, ewan ko kung talagang magiging makabuluhan to. Kung sakasakali lang na idulog, pwede. At sino-sino yung mga taong tatayo para dito? Yan ang tanong. Tuloy na natin to. Pesos na pondo para po sa AKAP, inilagay ni Presidente sa ilalim ng conditional implementation. Sakasakali nga po na nag-line item kaya nakakompute ng 26 billion na bawas sa DPWH budget po. Ito hong pinirmahan ng Presidente. Ano po ang take ninyo naman dito po sa usapin noong budget ng DepEd as a department vis-a-vis sa laki ng budget pa rin po ng DPWH na ngayon nga po ay 1 trillion pa rin pero nabawasan po ng 26 billion. Ted, noon po sa 9-item veto power, hindi po pwedeng ibalik ng Presidente yung budget ng DepEd o ibalik yung budget ng PhilHealth o anuman. Ulitin ko lang, ang line item veto, hindi ibig sabihin pwedeng ibalik ng Presidente yung inalis doon sa DepEd o sa PhilHealth. Kaya kung talagang ngunit in the course of the implementation doon po sa susunod na taon, pwede po nilang i-augment ang DepEd. Kung mayroong savings sa ibang item, pwede po ni Presidente gawin, magkaroon siya ng augmentation para maibalik yung 10 billion. Ngunit hindi pwedeng ibalik yung 10 billion sa pamamagitan ng line item veto power. Yung nga po, hindi nga pwedeng galawin. Pero doon po sa constitutional provision na dapat to mas malaki ang budget ng education. Yung pong katwiran kasi ngayon, as you know siguro Senator, to justify, kumbaga para po iangat sa higit na 1 trilyon ang DepEd budget na basically po ngayon hindi ba umaabot lamang ito sa 700 basically ang DepEd 737 billion lang. So nag-compute sila, Senator. Sinama po nila dito bilang kasama daw po sa education sector budget pati po ang Philippine ito po yung Local Government Academy. Ito pong Philippine Public Safety College, National Defense College of the Philippines, etc. Para lang kumbaga, palabasin na mas malaki pa rin ang budget ng edukasyon kumpara sa public works. Ano po yung take doon? Ted, pwede po yan na issue na dadalhin sa Korte Suprema. Dahil ngayon ko lang narinig yan. Traditionally, sa mga budget na nandun pa ako sa Kongreso. Narinig nyo mga kasama, itong issue na po pala na ito ay pwedeng dalhin sa Korte Suprema. Ibig sabihin, kung sino ang tatayo dito at siyang magsusulong sa Korte Suprema, pwedeng maibalik. Ang tanong. Yan ang tanong. Pwede naman pala Diba? Alam din yan ni ex-senador Drilon. Kaya tuloy natin to. Ang budget ng education sector, yung
yung DepEd, yung sa CHED, yung sa state colleges and universities, yung sa TESDA. Ngayon ko lang po nakita na pati yung galing sa Philippine Military Academy, sa Philippine kung saan-saan, sinasaksak doon sa education sector. Alam po nila na may problema. Kaya isinama yung lahat ng mga remotely related sa education sector. Kaya ito po pwedeng dalhin sa Korte Suprema kung bibilangin po natin yung tama lang na DepEd, yung TED, yung SUCs, yung TESDA. Itong apat na ito ang palagi nating tinitingnan nung nandun pa kami sa Senado. Yan ang tinitingnan natin, nakasama sa education sector. At ito po i-compare mo kung magkano ang budget ng, let's say, DPWH. Ngunit ngayon, marami na po ang sinama doon sa education sector. So sa akin po, Ted, ito po pwedeng dalhin sa Korte Suprema at i-question sa constitutionality kung tama ba ito. Sir, so noon pong mga nakakaraan na General Appropriations Act, saan po nakapailalim yung Philippine National Police Academy, yun pong PMA, under what department po siya no mga previews? Ngayon lang to nangyari. Yan po, ang PNP Academy ay sa PNP po yan. Yun po ang Philippine Military Academy, doon po sa Armed Forces. Sa dating sa budget, yan po ang pag-alala ko. Hindi po sa education sector po yan. Yung sa education sector na malaala ko, DepEd, SUCs or state universities and colleges, CHED, yun po. Yun po ang tatlo usually. Pagkatapos sinasama yung TESDA rightfully dahil sa yun po talagang kasama sa education sector sa bilang ng Kongreso noon. Ngunit ngayon ko lang po narinig yung iba't ibang ahensya na mayroong DILG pa. Dati po wala yan sa education sector. Hindi binibilang. Kaya sa aking tingin, ito po pwedeng dalhin sa Korte Suprema. Okay. Senator, puntahan ko lamang po yung usapin tungkol dun sa conditional implementation, particularly yung AKAP. Dahil ito nga po ikino-question, 26 billion pesos na pondo para po sa AKAP, inilagay ni Presidente sa ilalim ng conditional implementation. Kapag po ganitong nasa ilalim ng conditional implementation, paano po ba dapat ito monitor? Sino ang nagsiset ng condition at sino ang nagbabantay kung nasusunod yung condition na yun? Sa ating sistema ngayon, ang nag-i-implement yan, ang ehensya, yung DSWD. Wala pong pre-audit sa ating sistema ngayon. Hindi, ngunit paglabas ng pera at paggastos ng pera, yan po ay subject ng COA. So, post-audit ang ating sistema. Hindi po kailangan ang pagbantay sa COA after implementation. Ngunit implementation, yan po ay kapangyarihan ng executive branch. Yan po ang sistema natin. Kasi ang sinasabi po nila kahapon, iseset daw po ng DSWD, NEDA at DOLE yung guidelines bago daw ma-release yung AKAP. So once na hindi po sila nakasunod doon sa sinet na condition, what will happen to the budget, sir? Hindi po pag-out, pagdating, una, tama po yan. Yung sinasabi rin yung tatlong ahensya mag-set ng kondisyon. At on the basis of these conditions, i-release yung AKAP kung nagko-comply yung receiving agency. Ngunit, pagkatapos po niyan, post-audit, kung hindi po, kung release ng ahensya ang pondo na hindi sang-ayon sa guideline, hindi po i-approve ng audit yan at sasabihin, this is disallowed, maging liability noong implementing agency. Sir, puntahan ko lang yung tungkol sa PhilHealth. Ano po? Kasi itong PhilHealth naging usapin bago yung pag-sign ng budget, zero subsidy, pero malinaw naman na hindi ito masosolve doon sa pag-line veto kasi hindi rin naman pwede magdagdag si Presidente. Pero paano natin sasagutin yung tanong
na di ba dapat may automatic allocation yung PhilHealth mula doon sa Syntax? So, paanong mangyayari doon, sir? Wala pong automatic appropriation. Mm-mm. Dahilan po yung wala namang fiscal autonomy yung PhilHealth. Mm-mm. Ngunit nakalagay sa syntax, ako po ang author noon, ako po ang sumulat ng syntax. Ang nakalagay, kung hindi ako nagkakamali, 80% ng correction sa syntax ay mapunta sa ating health sector. Yan po ay obligasyon ng Kongreso na pagbuo ng budget, dapat 80%, kung hindi ako nagkakamali, 80% ng premium na correction, 80% na correction ng syntax ay mailagay sa appropriate para sa PhilHealth. Kung hindi po ilalagay sa PhilHealth, ang ibig sabihin, ina-amyenda ng budget ang isang batas na ipinasa din ng Kongreso. Hindi po pwede yan. Kaya sa aking tingin, mayroon pong basihan para dalhin sa Korte Suprema ito. I see. So, isa siya dun sa mga constitutional... Oh, yan maliwanag sa maliwanag. Kasi ito, si ex-senador Franklin Drilon, alam niya yung mga bagay-bagay na yan. Kaya, pwedeng talagang idulog yung budget na yan. Kasi hindi, parang ang tanong ng kababayan natin, sabi ni Jessica, Kuya Goods, parang hindi makatotohanan eh. Parang hindi ka aya-aya, hindi ka panipaniwala. Dahil, dapat sana doon sa makatuwiran, makatarungan, nagbigay ng malaking pondo. At doon sa mga hindi nabigyan ng subsidiya, kagaya ng PhilHealth, sana nilagyan, sinaayos. Di ba? Kesa doon sa 26 o 26 billion na unprogram AKAP. Tapos ang sabi ng taga Mindanao, wala daw nakukuhang ayuda. Ano nangyari? Kaya sabi ko sa inyo, manunood kayo lagi sa ating mga daily vlog at siyempre sa mga trusted na mainstream media, SMNI, tsaka Net25. Yan lang po ang panunuorin nyo. At huwag nyo kakalimutan, sinasabi ko sa inyo, midterm election. Bukas, January 1 na. Malapit na ho, magmayo. January, February, March, April, May. Itapon nyo ang trapo. Ibasura nyo, itapon nyo, i-plus nyo sa, kahit sa inidoro nyo, i-plus nyo. PDP line, sapat na. Dagdagan nyo lang ho ng ni Doc Willoong tsaka si Richard Mata. Doktor parehas. At yung mga party list. Diba? Sapat na yun para sa pagbabago. Hanggang sa muli Happy New Year! Baka ho mag-live tayo mamaya at kwentuhan kahit pa paano. Pero pipilitin ko pag hindi po tayo nagkaroon ng hindi tayo mabisi maya-maya kasi alam nyo naman medyo may trabaho pa tayo, di ba? Trabaho pa tayo. Pag hindi ho tayo na busy, baka mag-live tayo. Hanggang sa muli, bye-bye!